Bigman. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Nasa huling, hindi rin ka pala nasubukan mo lang ulit na sagubayin mga hamon. Naputi man ng hapon, umaga at gabi, dedikasyon mo lang ang baon. Yung akala nila na ilusyon mo lang sa iyong paligid, ngayon ay hawak mo na kaya. Kung titigil ang bumiyahe, kung marating ko sa lugar mo, nais na makita ang mga kapaligiran mo, tutuklasan sa kabila ng pinto. Kaya huwag kang ihindo, gawin ang gusto, lapas ang mga lubak sa daraanan mo. Okay. Good afternoon, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Hello mga ka-airsoft, hello po sa inyo lahat. Today, meron na naman tayong review and unbox na mangyayari. Meron na naman tayong review and unbox na magaganap. Okay? Sana lang maisabay natin to. Maisabay natin tong review and unbox ng ating mga unit, no? Itong sa mga shipping natin for today, no? Okay? May item tayo going Apopong General Santos. Okay, baba. Okay. Going ano to? Compostela, Cebu. Medyo may kabigatan mga rifle, no? Okay, going Davao del Sur. Aba, puro ano tayo ngayon, ha? Puro tawid dagat. Okay, baba. Yan, okay. Yun ka ng syempre ng ating mga ka-airsoft, no? Tapos may konti akong announcement mamayang gabi. Mamayang gabi natin gaganapin yung ating ano, i-award natin yung para dun sa nanalo nung Asyong Salonga Tridoran survey. Ayan, mamayang gabi yung mananalo, syempre mananalo ng 2011 tulad ng ipinangako natin to. Kita nyo, High Kappa 2011, sumali ka lang, i-share mo lang yung experience mo, mananalo ka pa. Mamayang gabi natin pipiliin, no? May mga napili na kami, kaya kung yung mga gustong humabol, yung gusto pang mag-send, no, ng istorya niya, send nyo lang sa amin para manalo kayo. Sayang, oh, napakaganda, di ba? 2011 High Kappa, mapapanalunan mo. I-send mo lang yung istorya mo ng Tridoran. Ibig sabihin, pwede ikaw yung non-Tridor. Pwede rin ikaw yung Trinidor, no? Pag magsesend ka ng istorya ng ikaw yung non-Tridor, very unique yun. Pwede ka pa rin manalo kasi pwede mong pwede mong agawan ng trono yung na-Tridor, di ba? Kumbaga, meron kang lakas ng loob na aminin na ibulgar na ikaw yung non-Tridor. Okay lang, wala namang mambabash sa'yo, no? Importante rito kasi yung istorya na hindi edited, yung istorya na makatotohanan. Yun ang importante rito. I-send mo, ibigay mo sa amin yung istorya mo. Pag napili ka, ikaw mananalo. Meron na kaming actually, ang pinapili ko ng pwedeng manalo is hindi ako, no? Para neutral, kasi syempre, pag halimbawa, subscriber ko, then kilala ko, maya't maya, kung nakakausap yung tao,
yung nanalo, yung yung subscriber, medyo magiging bias, di ba? Sabi ko nga sa inyo dito sa Big Man, lahat patas, no? Lahat patas. Kaya hindi ako yung mamimili, no, ng mananalo. Ang mamimili is si Shane, no? Actually, pinabasa ko na lahat at meron na siya napipisel, no? Meron ng top 3 na lumabas. Ngayon, hanggang mamaya pa naman 7 to 8 PM yung mangyayaring pagpili ng mga nanalo, no? Pwede ka pang humabol. I-share mo lang yung istorya mo. Kailangan yung makatotohanan, detalyado, tapos hanggat maaari, syempre, walang edit, walang dagdag, walang binawas sa storya. Buong buo yung istorya, di ba? Send mo sa amin, malay mo manalo ka pa. Wala pang nagsesend ng ng Asyong Salonga, Traidoran kasi yun no? Wala pang nagsesend ng siya yung non-traidor. Wala pa nagsesend, no? Bigyan ko kayo ng hint, wala pa nagsesend ng siya yung trinaidor. Ang mga nagsend is sila yung trinaidor, no? Kaya kung magsesend ka ng ikaw yung na-traidor, very unique yun yan, kumbaga, one of a kind. Baka sa'yo bumagsak yung yung panalo na 2011 natin, okay? Ngayon demo and unbox, yun din ang ating ka-airsoft Marvin Villamer of Sultan Kudarat. Grabe! Ang lalayo nito mga ka-airsoft. Nakakatuwa lang, no? Pero before nating Marvin Villamer, Sultan Kudarat, ang kanyang unit, no, is the M4A1 Carbine M-Lock, no? M-Lock by Giselle, okay? What is good? Meron tayong M-Lock na block. Wala na. Ayun, meron, no? What is good and special about this unit? Okay? Full metal mula ulo hanggang paa. Okay? Isa pa, CQB siya. Tama. Kasing size siya ng CQB. Then, yung pagiging two-tone color niya is, yun ang nagpa-outstanding sa kanya. M-Lock, ordinary rail lang naman to, no? By Giselle, di ba? Ordinary rail lang. Wala naman tayong ganong ma-feature sa kanya. Lighten yung rail niya, hindi katulad ng mga quad rail. Quad rail, ibig sabihin, 4 yung rail, no? 2 gilid, then baba taas. Ito, kung mapapansin ninyo, taas lang. Big Man, paano kung gusto ko siyang lagyan ng accessories like handle grip? Pwede naman. Bibili ka lang nung tinatawag na 20mm na rail, okay? Which is, ilalagay mo dito, or saan mo gustong ilagay. Yun lang ang bibilin mo, attachment yon na pwede para kung halimbawa gusto mo siyang lagyan ng laser, or flashlight, or hand grip, vertical grip, or PEQ, or whatever na accessories na gusto mong ikarga dun sa unit. Okay? Full metal, isang payo lang pag ganito yung unit nyo. Guwapo, di ba? Ang ganda-ganda niya. Iwasan yung magasgas, syempre, di ba? Paano may iwasan magasgas? Bumili kayo ng sling. Yan. Payong ka-airsoft yan, ha? Yung unit, magagasgas, possible magasgas, pag nalalaglag. Pag ipinapatong, halimbawa, ipinatong mo sa isang lamesa, magaspang pala yun, biglang natabig. Di ba? Yun, possible magasgas. Then, malaglag, no? Biglang itinabig, hindi napansin, meron palang airsoft doon na rifle, itinabig na ganon, possible malaglag. Possible ang gasgas, no? Pero pag nakasling, halimbawa, ginagamit mo siya. Ito, nakasabit lang dito yan. Nakaganyan yan, no? Diba? Just in case go na, maglalaro ka na, okay. Ready na, diba? At least, halimbawa, meron kang gagawin, may kukunin ka, or meron kang maglo-load ka ng magazine mo, hindi mo kailangang isandal to or ilapag sa kung saang lamesa or lapagan, no? Mas safe yung unit pag nakasling, then nandito mo siya. Diyan lang, nakabitin lang siya dyan, no? Yan, okay? Depende sa'yo, pwedeng nakababa, pwedeng nakataas. Ako kasi mas sanay ako ganyan, no? Diba? Yan, nakaibabaw sa tiyan ko. No? Diyan ako mas sanay, yan, ganyan. So, nasa sa inyo po yun, no? Hindi naman tayo lahat pare-parehas, ng taste, ng gusto, no?
Okay, so ito yung unit ng ating ka-airsoft, Marvin Villamer of Sultan Kudarat. Ito po yung ide-demo test fire natin, plus i-mount, ilalagay natin yung ni-request niya na scope. Napakaganda. Di ba? Definitely, wala na. Ito, pero mamaya tuturuan ko ito kung paano pag-install. Pag mag-i-install kayo ng scope, ang tanong, gagamitin nyo pa ba yung nakalagay na site? Actually, meron mga nag-i-install ng scope na inaalis na yung front and rear. Hindi na nila pinapagamit. Pero ako, kung nagsisimula ka pa lang, i-install mo yung scope dito sa rear, alisin mo lang yung rear. Yung front, wag mo munang alisin para meron kang balancer, meron kang guide, meron kang basihan. Okay? Pag inalis mo tong rear, i-mount mo to rito. So, yung holographic dito is kailangan magsisynchronize dito sa front, papunta sa target mo. Okay? Hindi kasi sa mga newbie kasi mahirap pag wala silang naging guide. Wala silang magiging basihan kung tama ba yung angle, kung tama ba yung, 'di ba, yung orientation ng barrel nila. Baka minsan medyo nakatama nga yung angle mo, pero nakatagilid naman pala or nakaliyad ka naman na gano'n, 'di ba? Yun yung mga bagay na kailangan din natin i-consider, okay? Okay, aalis na yung mga for shipping natin. Hindi na sama to, hindi na pahabol to, no? Okay, nandyan na yung ating kaibigang Flash Rider. Okay na? Okay, para doon sa mga for shipping, no? Yung General Santos, Davao del Sur at saka Compostela, Cebu. Okay na po mga bossing, tatakbo na, no? Lalarga na yung item nyo. Maya-maya lang eh. Ay, hindi na mamaya-maya. Sorry. Baka bukas lang eh. Di ba? Nagpapafiring na kayo. Ingat lang palagi sa pagpapire. Sundin lang ang tips and guide na binibigay ni Big Man para hindi kayo mapahamak. Okay? So, set aside muna natin ito mga ka-airsoft. Meron tanong dito, napaka-importante, napakasarap sagutin. Okay, paano ang tamang pagpili ng airsoft? Ayan. Paano raw ba yung tamang pagpili ng airsoft? Ito mga ka-airsoft, lagi kong sinasagot to. Ang tamang pagpili ng airsoft, hindi yung basta maganda, maporma. Okay? Yung maganda, at saka yung pagiging maporma is bonus na lang na maitatawag. Yung maganda at pagiging maporma, bonus na lang yon. Okay? Number 1 is yung handling. Ayan, no? Mahirap kasi, for me hindi ko lang alam kung baka nagiging over-advanced lang yung mind setting ko Pero, ang hirap naman, maganda yung unit mo. Okay, sige, maganda nga, di ba? Maporma yung unit mo. Ang tanong, sakto ba sa kamay mo? Yung bigat, sakto ba sa kamay mo? Yung lakas, yun ba yung lakas na hinahanap mo? Okay, isa-isayin natin yan. Yung bigat, baka naman yung unit sobra bigat. Baka naman yung unit halos hindi mo na, di ba? Halos pag tinututok mo, ini-aim mo, halos nangangawit ka. Aanin mo yung maganda at matikas. Di ba? Pangalawa, yung grip. Napakahalaga nito, no? Yung grip, no? Napakahalaga na yung grip eksakto sa kamay mo. Eksakto sa palad mo. Bakit? Every time na puputok ka, nakapwesto ng maayos yung gripping mo. Hindi every time na puputok ka, aabutin mo siyang gusto. I mean, paano ba sabihin to? Mas maganda na yung every time na puputok ka, yung number 1 na bala hanggang sa hanggang dun sa pinakahuling balang ipuputok mo, mas maganda walang pagbabago sa kamay mo. Bakit walang pagbabago sa kamay mo at saka sa daliri mo? Bakit walang pagbabago? Kasi
sakto yung handling. Alam nyo ba na, sorry for the word, no? Kaya kadalasan yung mga babae, mga sila, yung misis natin, yung anak natin na hindi naman gano'ng exposed sa barel, pag pinahawak mo, minsan madalas hindi sila makatama agad, no? It is because yung unit na ginagamit nila is hindi compatible sa kanila. Either mabigat, either mataba yung grip, di ba? Kaya minsan, di ba? Ayain mo mag-firing si misis. Ngayon, napapansin mo, kung saan pumupunta yung bala, pansin mo, bumabaril si misis sa hangin, or yung anak mo bumabaril sa hangin. Kasi, hindi pa nila gamay yung grip. That is the first time na humawak sila ng ganong grip. Maybe pumuputok sila, pero once na naiba yung handling, once na naiba yung unit, nangangapa sila. Okay? Yun, it is very important na tama yung handling. Para yung weight, yung handling ng grip, para mag-e-enjoy ka. Okay? Last but not the least, yung lakas. Okay. Paano tamang pagpili ng airsoft? Pasok to. Yung lakas. Yung lakas has a big role para masabing tama yung napili mong airsoft. Okay? For example, ang larong gagawin mo is wargaming, milsim, man-to-man game. Makikipagbari lang ka sa kapwa mo player. Di ba ang pangit naman kung masyadong malakas yung unit mo? Di ba? Halimbawa, pistol gaming kayo. 10 kayo, 10. Di ba? Mas maganda kung pare-parehas lang kayo ng lakas, di ba? Mahirap naman yung merong isang pistol gaming pero mahirap naman kung merong gagamit ng isa sa inyo na Desert Eagle. Bakit? Desert Eagle kasi tumutungtong ng 500 FPS di ba? Lahat kayo 300 to 320 FPS lang. Gagamitan, yung isang kalaban nyo, gagamitan kayo ng Desert Eagle. Anong mararamdaman nyo, di ba? Unfair, pangit, hindi patas, di ba? Kasi bakit? Binabaril nyo siya ng 300 to 320 FPS na force, pero sinusuklian niya kayo ng 500 FPS na force. Di ba? Ang pangit nun, hindi kayo mag-e-enjoy. Hindi friendly yung nagiging laban. Ano? Pikunan. Okay, di ba? Yun yung sinasabi ko. Isa sa tamang pagpili ng airsoft is eksakto yung lakas base sa paggagamitan mo. Ito naman. Halimbawa, hindi ka naman makikipag war games. Ang larong pagsasaluhan mo is practical shooting naman. Okay? Kung practical shooting, okay na gumamit ng malakas. At mas advantage mo at mas maganda kung ang unit mo is yung malakas, di ba? Sarap. One hit ang mga target, di ba? Ang tanong, kung practical shooting, mag-e-enjoy ka ba using yung mga mahihinang unit na pang wargaming, di ba? Di ba hindi? Di ba? Ibig sabihin, ganito, bawat unit, bawat lakas, merong eksaktong senaryo or event na dapat niyang paglaruan. Okay? Kung wargaming, huwag kang gagamit na sobrang lakas kasi hindi magiging friendly ang laban. Kung practical shooting naman, huwag ka naman gagamit ng mahihina kasi hindi ka magiging hindi ka magiging competitive, no? Hindi ka gaano mag-e-enjoy, 'di ba? Kasi mahina yung gamit mo, 'di ba? Ang tanong, sumakto ba yung binili mo doon sa pangangailangan mo? Kung sumakto, good. Enjoy ka, magtutuloy-tuloy ka. Pero kung hindi sumakto, bad trip ka, magki-quit ka. Okay?
Sarap ng tanong. Ang sarap ng tanong. Yung ganitong tanong, kailangan ng magandang sagot. Okay, may follow-up to. Paano at ang tanong ganito. Ano at paano ang tamang pagpili ng airsoft? O, yun. Ngayon, may follow-up si Bossing. Ang follow-up niya, paano makakatipid at hindi mapapagastos ng gusto kung magdedesisyong mag-airsoft? O, yan. Ha? Yung una, paano raw ba yung tamang pagpili? Ngayon, paano raw ba makakatipid at hindi mapapagastos ng gusto kung magdedesisyong mag-airsoft? Una, paano ka makakatipid? Makakatipid ka, huwag kang kumuha ng budget meal. Big man naman Paano makakatipid ang kinuha ko, yung hindi budget meal. Dapat yung budget meal ang kinuha ko para masabing makakatipid. Okay, ayan Sige. Ipagpalagay natin, pagbigyan ko yung gusto mo. Sabihin na natin Ito. Sabihin na natin, ito. For example, ito yung budget meal. Ito yung mid-class. Or sabihin natin high-end, no? Budget meal, tabi nga natin ito. Versus the high-end. Or kahit hindi na high-end, the quality. Okay. Unang-una, bakit ba nagkaroon ng budget meal? Bakit naging budget meal? Bakit mababa ang presyo? Kaya naging mababa ang presyo, mababa ang quality. Diba? Kaya siya naging mura kasi mura ang quality rin. No? Kaya siya naging mababa ang presyo kasi laglag yung mga piyesang nakakabit sa kanya. Kaya siya naging mababa ang presyo kasi gawang Lunes, sirang Martes. Okay, na? Okay. Bakit naging mid to? Bakit naging high-end? Kasi maganda yung quality. Diba? Bakit naging mura? Bakit naging high-end? Kasi antimano, out of the box, may mga upgrade na. Bakit naging quality? Kasi antimano, malakas na. Bakit naging quality? Kasi pang matagalan, pang heavy duty use. Okay. Saan ka makakatipid? Budget meal, high-end. Hindi pa ako kumbinsido, big man. Doon pa rin ako sa budget meal. Sige. Pagpalagay na natin. Pinapili ka, budget meal or high-end. Ang pinili mo is budget meal. Set aside natin si high-end. Ginamit mo ng Lunes. Hindi. Halimbawa, sabihin na natin, no? Sabihin na natin, naghanap ka ng budget meal, 5 kyaw. Okay, 5 kyaw. Okay, 10 kyaw. Okay, 10 kyaw and above. 5 kyaw. Ibig sabihin, 5K, 10K. Okay? Yun, halimbawa, yun yung presyo, 5K, 10K. Ngayon, ang pinili mo si 5K. Set aside mo si 10K. Okay, sige. Ginamit mo ng Lunes. Pak! Putok. Pak! Pagdating ng Martes, ayaw gumana. May umipit, may napatid. Papa-repair mo ngayon. Diba? Buti na lang kung bumili ka sa Big Man. Libre ang repair. Kung nagkataon na bumili ka sa online or dun sa ibang shop, meron na kagad labor fee. Diba? Katulad nung yung nabiktima nung blinag ko nung last night, yung double bell
na Pit Viper, di ba? Na ano si sir eh, naengganyo kasi may hard case. Ganda ng presentation, may hard case. Yung box kasi ng mga high-end, pipitsuging box lang eh. Pakita mo itong D-Day. Pakita mo to. Yan. Yan. Tingnan nyo kung, di ba? Yung ano kasi, yung mga mostly, yung mga budget meal, kailangan nilang ganda ang presentation nila. May hard case pa nga eh, di ba? Tignan nyo naman yung mga, yan. Tignan nyo yung mga high-end, oh. Parang box ng ano, ng hopya, no? Parang box lang ng sapatos, parang ordinaryo lang, ang pangit, di ba? Paano kung yung unit naka-hard case? Wow, di ba? Wow! Tignan nyo yung box ng mga high-end. Pakita ko sa inyo, ha. Alam nyo ba, sa rifle, yung box ng Lonex, akala mo, sa totoo lang, akala mo box ng ano, recycle box. Napakapangit ng box ng Lonex, no? Ang ganda pa nga ng box ng ENC, eh. No? Ang ganda pa ng box ng mga China. Meron pa ng brand, yung Delta. Naka-hard case pa yun. Grabe. No? Yung Delta, naka-hard case pa. Grabe, ang ganda. Laki, oh. Naka-hard case. Pero yung box ng Lonex, ganito lang. No? Yung box ng Guay-Guay to, GNG. Ang pangit, di ba? Parang box ng hopya. Sa natin. Ayan, ha? Tignan nyo naman yung nasa loob ng box. Di ba? Hindi siya naka-hard case, di ba? Ang pangit ng una, kung tutusin, hindi nyo nga papansinin eh. Tignan nyo naman. Sa natin. Yun, oh! Di ba? Di ba? Yan. Okay. Kumbaga, walang iniwan yan eh. Walang iniwan sa tao. Ikaw, matino yung buhay mo, yung buhay mo, kumbaga, mayaman ka na, matino yung buhay mo. Hindi mo kailangang magdamit ng matitindi, di ba? Hindi mo kailangang ipagyabang sa buong madla na mayaman ka. Maraming gumagawa nun. Mr. Henry C. Si Mr. Henry C. nung nabubuhay, umiikot yan sa mga SM Mall. Gusgusin, hindi naman gusgusin. Simpleng damit lang, naka-Hanes lang, then naka-short. Diba? Minsan nga, pag mga sale, nababangga pa yan ng mga customer na talagang mga naka-polo, naka-long sleeves, naka-barong. Kumbaga talagang talagang big time yung itsura. No? Pero Mr. Henry C. is simpleng-simple. Naglalakad lang siya dun sa mall niya. Hindi mo nga aakalain na siya si Henry C. Diba? Kumbaga, tycoon yan, billionaire yan. Pero hindi niya kailangang ipagyabang na tycoon na billionaire siya. Kumbaga, hindi niya kailangan sa kanya, hindi niya pamantayan yung words are louder than actions. Di ba? Kumbaga, hindi niya kailangan ipangalandakan. At wala siyang pakialam. Basta ako, simple ako, di ba? Yung mayayaman, mostly sa bandang Amerika, sa England, makikita mo yan, pupunta sa mall, naka-sleepers lang. Kung tawagin nila rin, sleepers. Hindi naman tinatawag din na sandals eh, no? Naka-sleepers lang, naka-habayanas lang, then naka-shorts lang, then plain plain shirt lang. Nagulat nga sila eh, sa totoo lang, yung mga Pinoy, pagdating sa Amerika, grabe ang bihis, grabe ang garbo. Pero yung mga, look, pakitabi ko. Pero yung mga kung makikita nyo, naka-faded jeans, naka-rubber shoes, then naka-t-shirt na Hanes. Yan lang ha.
Pero yung mga Pinoy, oh, grabe yan. Mga naka-long sleeves, no? Mga naka-polo. Talagang kala mo, Hollywood celebrity. Mabalik tayo ron, no? Kumbaga, yung mga quality unit na airsoft, base sa obserbasyon ko, hindi nila kailangan magandang box, hindi nila kailangan ng matinding presentation. Ang kailangan lang nila, ang nagpo-focus sila dun sa quality ng unit, no? Ngayon, si Sir, yun nga, nabiktima siya nun, no? Akala niya kasi, siguro sinamantala pa rin yung zero knowledge niya regarding sa airsoft, no? Ayoko naman siraan yung yung binila niya. Actually, sinabi niya sa akin pero enough of that, no? Ayoko siraan yung binila niya. Pero yun nga, binigo siya, 'di ba? Kita niya sa atin nagpagawa, 'di ba? Ayun, no? Yung unit, balik tayo rito. Bumili ka ng budget meal. Kaya budget meal kasi gawa Lunes, sira Martes. Ginamit mo Lunes, gumagana. Ginamit mo Martes, nasira. Papagawa ka. Magkano bayad? Sa Gunsmith, 700. Magkano, tandaan nyo don't forget, ito yung high-end natin kunwari. This is 10 kyaw. This is 10K. Calcu. And this is the budget meal kunwari. This is 5K. Okay? Yan Ngayon magkakalcu na tayo. Binili mo yung unit, 5K. Sarap! Nakatipid ako. Grabe. Kaya ako sinasagot to kasi tanong to, paano makakatipid at hindi gagastos ng gusto? Okay. Binili mo, tandaan mo binili mo 5K. Yan, 5,000. Nasira. Okay. Pinagawa mo, wala naman silang warranty. Kami, kung sa amin meron pero sila wala namang warranty. So magkano sa Gunsmith plus 700? Gumastos ka na. Syempre may nasirang parts di ba? Kaya nga nasira, may nasirang parts ano yung nasirang parts? Di ba? Sabihin na natin yung unit mo Glock. Hammer set na lang kamo. No? Hammer set na lang ang nasira. Or the outside barrel. Yan. Outside barrel. Wag nang hammer set. Medyo mahal ang hammer set Outside barrel na lang. Budget meal yung kinuha mo. Ngayon, nasira yung outside barrel, nabitak. Walang warranty yun. Walang warranty yun. Nabitak mo Plus. 1,000 na lang plus 1,000. Okay Ito binili mo 10 kyaw 10 kyaw. Ito binili mo 5 kyaw. Okay. Plus 1,000. Ginagamit mo ulit. Pak. Nasira na yung barrel mo Naubos ngayon yung gas mo. Naubos yung bibis mo. Bili ka ngayon ng China bibis. Kasi tinignan mo yung Taiwan bibis nasa 400. Yung 1 kilo. 'Di ba? Yung China bibis nasa 200 lang. Sabihin na natin, 200. Bili ka ngayon ng gas. Nakita mo, mas mura yung hindi true rated na gas. 350, 360 lang. Di ba? Kumbaga lahat binili mo budget meal. Hindi ka bumili ng magandang klase na gas. Plus. Nakita mo, nakita mo 14 kg. Gamit ka nun. 14 kg Plus. Magkano ba yan? Magkano yan? 380, 400? 400 na kamo. Okay. Ngayon, biglang nanood ka kay Big Man. Nagulat ka kasi yung mga unit ni Big Man kakaiba doon sa unit mo. Okay? Biglang nanood ka kay Big Man. Si Big Man nag-fix outer barrel. Si Big Man nagpapalit ng fixed outer barrel. Yun, Di ba? Nagpapalit si Big Man. Honest to goodness, magkano to? 3.5. 3.5, fixed outer barrel, 3.5. Okay.
Eh, hindi mo kay Big Man binili yung unit mo, syempre. So, hindi naka-fix outer barrel. Pero kung kay Big Man mo binili yung unit mo, eh, nakaganito na. Okay? Nakaganito na. So, nainganyo ka, may pera ka pa eh, di ba? May pera ka pa eh. Isipin mo, upgrade na to. Wow, yes, upgrade na. O, di, fix outer barrel. Plus 3.5. Eh, syempre, hindi mo binili kay Big Man. Syempre, merong labor fee yung installation yan. Tapos, since pinagawa mo sa amin, i-tuning na rin namin. Iti-trigger job na rin namin. O, labor fee, sabihin na natin 700 na lang. Okay. Ano pa? Phoenix outer barrel na ngayon. Tandaan mo ha, yung unit mo, China lang ha, 5 kyaw. Budget meal. Phoenix outer barrel natin, yung barrel natin, sobrang tibay. Manghihina ka na sa mundo, buhay pa yung barrel natin. Okay? Hindi kayang basta sirain yung barrel namin. Sigurado yan. Stainless steel. Bull barrel. Hindi kayang masira basta. Kung naghihinala kayo, punta kayo rito, papakita ko sa inyo yung stock, papakita ko sa inyo yung barrel namin. Ang layo ng diferensya, no? Sa amin, solid talaga, no? Okay, edi na. Makulit ka. Pina-upgrade mo ng fixed outer barrel. Okay? Yung barrel, buo. Pero mayroon na namang ibang nasira sa unit mo. Which is, yung halimbawa yung hammer na. Or yung half-up assembly. O, sabihin na natin, half-up assembly na lang. Wag na yung hammer. Mas mahal kasi yung hammer eh. Half-up assembly, sabihin na natin plus 1K. Grabe, intro pa lang to. Tagal, no? Okay, half-up assembly, 1K. Nasira eh. No? Nasira yung half-up assembly mo. Eh, di palit ka, 1K ngayon. Ano pa ba yung possible masira? Nagkaroon ng leak. Nabagsak mo. So, dinala mo sa gumagawa. 700 ulit yun. Yan ha. Ano pa? Dahil nga ginamitan mo ng 14 kg. Tapos, dahil hindi mo alam na dapat gumamit ng silicone oil or may silicone oil ka, hindi mo naman alam yung tamang ini-sprayan sa silicone oil. Dumating sa puntong nasira yung hammer mo na. Magkano hammer? 1.2? 1.5? Sabihin na natin 1.5. Ito lahat ang gastos mo. Hindi pa rito matatapos yan ha. Dahil nga China to, may masisira rito, may masisira rito, may masisira rito, may masisira rito. Hindi pa natatapos sa gastos. Gumastos ka na kagad ng 14,700. 5 kyaw, budget meal. 10 kyaw, mid-class, high-end. Saan ka nakatipid? Sa 5 kyaw o sa high-end? Pag-isipan nyo yan, di ba? Ayan. Dapat kasi, dapat maging bukas yung mata nyo, no? Dito kasi sa Big Man, maraming bumibili rito. Alam ko, kung mapapansin niyo, hindi naman, mostly ang ginagawa namin, yung mga unit na hindi sa amin binili. Ganun ang nangyayari, sistema Mostly ang ginagawa namin, yung mga hindi naman sa amin binili. Mostly yung mga na-junk na unit, yung mga hindi sa amin binili. No? Yung mga binili sa iba, tapos hindi sila tinuruan ng tama. Minsan ipapakita ko sa inyo yung mga naka-junk na pistol. Nasa isang sako na. Sa naka-junk na rifle, na parts ng rifle, nasa 2 sako. No? Ganon kadami. Ngayon, hindi ka tinuruan ng dealer mo ng tama, mapapahamak ka. Ang tanong, sagutin ko, paano makakatipid at hindi mapapagastos? Nakatipid ka ba dun sa binili mong budget meal?
na gumastos ka ng 14,700, lahat mayat maya nasisira, wala pa dyan yung pagod mo, yung gas mo, papunta dun sa binilhan mo. Siyempre, maggagas ka. Kung nakasasakyan ka, kung malayo ka, magto-toll fee ka, maggagas ka. Imagine mo yung that hassle, di ba? Ang tanong, nakatipid ka ba? Naghanap ka ng mura, bandang huli, napapamura ka. Eh kung kumuha ka ng magandang klase, kumuha ka ng shadow, kumuha ka ng mga, sorry, hindi ako magsasabi ng brand, no? Kumuha ka ng mga dissenting unit, hindi mo ma-experience yung na-experience mo rito. Di ba? Pero dahil kaya mo na-experience yung na-experience mo rito, kasi kumuha ka ng budget meal. Over high-end, over mid-class. Di ba? Mga ka-airsoft, pagpasensyaan nyo na. Real talk lang yan. Tinanong kasi ako unang tanong sa akin, paano makatipid at hindi, unang tanong is, paano ang tamang pagpili ng airsoft? Sinagot ko lang. Ngayon, yung pangalawang tanong, paano makatipid at hindi mapapagastos ng gusto? Sinagot ko lang rin. Yun. Ang tanong, nakatipid ka ba? O napagastos ka ng gusto doon sa pinili mong budget meal? Dito, katipid ka ba? Oo, mas makakatipid ka rito kasi wala kang ipapagawa rito. No? Out of the box, mag-e-enjoy ka, sasaya ka. No? Masisira lang to kung hindi tama yung paggamit mo, kung hindi ka makikinig, no? Pero ito, kahit tama na yung paggamit mo, kahit naka-display lang siya, no? Naka-display lang every Sunday mo lang gamitin dahil budget meal to, anytime bibigay ito. Pero pag pumunta ka dun sa maayos na unit, never mo ma-experience yan. No? Kasi ako, I'm speaking based on our daily experience. Okay? Alam ko, ano yan, aayunan nyo yan, no? Kasi, totoo lang yung sinasabi ko. Okay? Kaya nga dito sa Big Man, may pupunta, ang budget ko ganito. Big Man, ganito ang budget ko. Nako sir, pinakamaganda niyan sir, tabi mo na lang muna yan. Diba? Hindi ko pag-iinteresan yung pera niya na, yan ang budget mo, ito, swak to sa budget mo. Kahit alam ko na sablay itong unit na to. Yun na nga lang yung pera ng tao Ipipilit ko pa itong unit na to, di ba? Yan na lang ang pera mo Ibibigay ko pa itong unit na to. Paano pag nasira to? Paano pag nasira itong budget meal na to na ibinigay ko sa'yo? Saan ka kukuha ng pera? Ang feeling mo ngayon nun, niloko kita. Ang feeling mo ngayon nun, nasayang lang ang pera mo. Kaya nga, merong kanta, sayang lang pera ko, pinambili ng airsoft, sa pagkain sana, nabusog pa ako. O, di ba? Kung binili mo na lang ng pagkain ng pamilya mo, binili mo ng isang bucket yung anak mo, mas masaya pa kayo, di ba? Kesa bumili ka ng airsoft na budget meal, mayat maya sira, feeling mo, naloko ka, yung pinaghirapan mong pera, nawala, nasayang, wala ng kwenta. Diba? Kung pinambili mo ng pagkain ng anak mo, bandang huli, kung pinambili mo ng pagkain ng anak mo, yung anak mo merong maaalala, merong magre-register sa utak niya, sa puso niya, na minsan, pinasaya kami ni Papa. Minsan, binili kami ni Papa ng Jollibee, pinakain kami, pinasalubungan kami. Di ba? Merong magre-register sa utak ng anak mo. Nakatulong ka pa. Kumbaga, napaganda pa. Di ba? Kesa ipambili mo ng airsoft na budget meal, imbis na mabibili mo silang Jollibee, ang binili mo, isang pack na tinapa. Nasawan-sawa na sila, na laging inuulam yun. Di ba? Hindi sa sinasabi kong pangit ang tinapa. Kaya lang, once in a while, mas maganda, bigyan naman natin ng kasarapan ng puso, isip, fuel of, yung mga ganong kasing bagay, yung mga mapapasaya mo yung mga anak mo, yung asawa mo, fuel ng pag-iisip nila yun, sa totoo lang. No? Huwag ka na lang, dito sa Big Man, pag may pumunta,
yun lang ang pera niya. Kasi makikita mo naman sa tao no. Sasabihin natin, sir, dagdagan mo na lang yan. Saka ka na bumili ng airsoft. Hindi ura-urado, bibigyan ka rito ng airsoft. Alam mo, ibang-ibang ang Big Man Store. Ibang-iba dito, kumpara mo sa iba. Sa iba, naghahapit ng benta. Dito sa Big Man, hindi. Quality ang binebenta. No? Quality ang binebenta. Dito, kung yun lang ang pera mo, papayuhan kita. Sir, tabi mo na lang muna. O kaya kung gusto mo, mag-avail ka ng layaway para yung makuha mong unit is yung maganda. Hindi yung pag-uubrahin, di ba? Ayaw natin yon. Kasi ramdam natin, nilalagay kasi natin yung sarili natin bilang isang player. As a player, ayaw mo na, may sasakit ang ulo mo. As a player, ayaw mo na hate mo na, may nagpapagawa ka, okay, ng unit. As a player, di ba? Kaya nilalagay natin yung sarili natin doon. Siyempre, sakit. Yung isang tao bumili sa'yo. Tapos, hopeless na. Nasira yung unit. Ay, wala tayong pyesa niyan, sir. Sa ibang shop, maaatim nila. Pasensya na, sir, ha? Wala tayong pyesa niyan. Alis na. Dito, hindi ko maatim yun. Yung tatalikod yung isang customer sa akin ng malungkot. Hindi. Kaya dito sa Big Man, yung seller and buyer relationship, dire-diretso no? Yung customer na for shipping kanina, repeat yun, seaman yun, no? Yung customer ngayon dito, seaman din. Puro repeat tayo, repeat din to, ha? Yung customer na taga Compostela, layaway yun. So, pinasaya natin siya, binigyan natin ng free scope. Maliit na bagay, pero dun sa tao, malaki yung magagawa nun. Masaya siya nun, di ba? Yun yung mga sinasabi ko. Maliit na bagay, mapapasaya mo yung tao, good. Maliit na bagay, sasamantalahin mo yung pera niya, bye. Okay, ayun. I just hope na nasagot ko ng matino yung sagot. Ay, yung question, ha. Ngayon, demo test for tayo ng unit ng ating airsoft. Si Sir Marvin Villamer of Sultan Kudarat. Okay, Sir Marvin Villamer, ito po yung unit mo, the M4A1 Carbine Giselle M-Lock. Okay, and what is good and special about this is full metal siya mula ulo hanggang paa, syempre maliban sa butt. Then, request ni sir is lagyan ng scope. Ang scope na ilalagay natin is holographic scope. Okay, hindi red dot, no? Kasi dumating na yung stock natin ng holographic scope to. Okay, so lagyan muna natin ng battery. Positive dito. Then, negative sa other side. Okay? Mount natin yung battery. Pakita mo, Lucas, sa camera. Ay, pakita natin. Mga airsoft, no, yung red dot, dito muna sa isang camera. Ayun, no. Ayun, no, kita nyo? O, ayan. Ayun, no. Yun, okay, no. Yung red dot, iba sa holographic scope. Ito yung holographic scope, okay. Ngayon, naiiba-iba yan. Ayan, pakikita ko lang. Ayan, naiiba yan. Pwedeng red. Ayan, okay, ayan, ha. Ayan. Green, okay. Day mode, night mode, okay. Yan, ha. Dito naman sa kabilang camera. Ayan. Night mode and day mode. Ayan. Okay, ayan. Holographic scope to. Iba yung mga red dot scope. Medyo sinauna kasi yun eh. Pag yung customer, medyo modern, ayaw niya ng ano. Shoutout ko lang, ha. Mamaya yung gagawin natin na draw, no? Yung mga napisil ko, sabihin mo nga kay ate kung ano yung mga pangalan. Ito, sasabihan ko kayo, ha. Itong mga tatawagin kong pangalan is the candidate. Mga candidate natin to, okay? Since candidate to, importante na nandito kayo mamaya. Importante na watching kayo mamaya, okay? Kasi nag-load pa tong ano ko.
Importante na watching kayo mamaya kasi mamaya ang announcement ng winner. Sir Joe Mel, isa ka sa napili pero mamaya sasalain pa natin to. Okay, hindi pa final to ha. Joe Mel, okay. Bong Belgado, okay ha. Isa ka sa napili, hindi pa final to, mamaya pa natin pipiliin, okay? Kevin Adriano Calma, isa ka sa napili, mamaya pa natin sasalain kung sino talaga, okay? Tens Castro, isa ka sa napili ha. At saka si Raymond Yu Oxina, Hortaleza June, okay? At saka si Jinx. Okay, yan ha. Yan, lahat yan binanggit ko, isa kayo sa napili. Nako, kailangan nandito kayo. Meron pa, sorry. Julius Raymond Obedosa. Ayan ha. Ito si Julius Raymond, nag-edit na lang to eh. Nag-edit na lang to eh. Kasi ang totoo nito, nagkuwento siya eh. Pero tignan natin, no? Kung mapipili siya, yan, si Jinx, no? Tens Castro, Bong Belgado, yan yung mga napili, ha? Kaya, importanteng nandyan kayo mamaya, no? Kasi i-justify natin, bakit natin napili ito, kumpara rito. Okay? Pakiusap ko lang, alam namin yung istorya, wag na kayo mag-i-edit kasi madi-disqualified kayo. Okay? Wala na yata akong... Ay, sorry. O nga, maingay yan yung mic natin, no? Okay, no? Kaya, ayan, ulitin ko. Jomel, okay, Jomel, Bong Belgado, Kevin Adriano, Tens Castro, Raymond Yu Oxina, Hortaleza June, Jinx, Julius Raymond Obedosa. Ayan. Kailangan online kayo mamaya kasi malay nyo, no? Para alam din nyo kung bakit hindi kayo napili or bakit kayo napili. Okay? Ayan, mamaya yung winner, ha? Kaya stay tuned kayo mamaya. Para nakakatuwa naman. Okay? Okay, mga Airsoft, i-mount natin to, no? Tulad ng sabi ko, aalisin natin to, no? Aalisin natin kasi kailangan nating ma-mount to ng maayos. Ngayon, pero hindi natin aalisin yung front sight. Papasukin mo na muna para hindi siya nakatambay doon. Hindi natin aalisin yung front sight kasi pag inalis natin yung front sight, target paayos. Pag inalis natin yung front sight, ang tendency, yung Airsoft natin, walang magiging guide. Pero ito, since inalis natin to, ibabalik, ano natin. Dapat hindi ko pala inalis muna. Siya na lang, boss, ito no, shout out Sir Marvin Villamer, no. Kung saka hindi ko na muna alisin to kasi baka mawala, no, baka mawala sa ano, ilalagay ko rito sa pinakadulo. Itong scope na to, dapat ang pwesto nito, ang pinaka-perfect ang pinaka-perfect na pwesto nitong scope is dito sa inuupuan ng rear sight. Alisin mo to, itabi mo to ha, wag mong i-misplace, wag mong itatapon to, medyo mahal to. Iuupo mo siya dito. Yan. Paupuin mo muna kasi mainit. Alis ka dyan. Dyan sila sa sulok. Yan. Ito, iuupo mong ganyan dito. Yan. Yan yung pinaka-perfect yan. Ngayon, kung ito, hindi natin to aalisin, nakapwesto siya rito, ang mangyayari, yung scope mo, himbis na nakadulo, naka-forward. Malayo siya sa mata mo. Ngayon, pag malayo sa mata mo yung scope mo, ang tendency is yung every time na nagbabibrate, gumagalaw yung unit, nawawala ka sa focus. Okay? Kaya it is very important na wala yung rear sight, sorry, I'm very sorry, no? Wala yung rear sight, itong scope is nakasagad sa dulo. Okay? Kasi may mga nakikita akong setup. Ewan ko kung hindi sila tinuturuan ng dealer nila, parang wala namang alam ng dealer nila kung gano'n, no? Pero itong scope nandito sa gitnang level.
Sabi ko, ano ba naman yan? Ba't ganon, di ba? Dapat itong scope, hindi siya effective kung nasa gitna, kung nasa mid, hindi rin siya effective kung nasa front. Kailangan nandito sa dulo, which is yung pinakamalapit sa mata mo. Yan, ganyan. Okay? Or rifle. O, yan, ganyan, no? Idukduk mo. Ganito yung, ang tamang paghawak niyan, hindi ganyan. Yung iba ganyan eh. Ang tigas ng katawan. Grabe, ganyan, no? Hindi tama yung ganyan. Hindi rin tama yung ganon. Okay? Ang pinakatama, ito isadlock mo sa shoulder mo. Yung ulo mo, i-lean forward mo. Yun ang pinakatama. Okay? Sabagay, kanya-kanya pa rin tayo. Kung saan ka komportable, kung saan ka nagiging effective, dun ka. Pero ako, as much as possible, gusto ko ang matutunan mo is yung tama para maging effective ka. Okay? Kasi nakakaya naman, sasabihin, saan binili yung unit mo? Kay Big Man. Kay Big Man ka bumili? Tapos ganyan ka pumutok. Ang pangit, di ba? Kay Big Man ka bumili, hindi ka ba tinuruan? O, di ba? Pagkahawak mo na unit, ganyan ka kagad. O, di ba? Hindi naman ganyan ang turo natin eh. Yung turo natin, unless puputok ka na, that's only the time na ipapasok mo yung kamay sa trigger. Di ba? Finger out palagi. Ayan ha. Grabe, kita niya naman. Sabi ko nga sa inyo, wala ako napapala sa vlog na to. Hindi nakamonetize ng mga page. Bawal. Dagdag effort to. Mag-vlog ako or hindi, bebenta naman kami. Diba? Mag-vlog ako or hindi mapapanis itong mga item na to. Yung mga stock. Hindi to parang pagkain na pressure kang ibenta right away. Mga airsoft to. Hindi ka man bumili, baka yung anak mo maging customer ko pa, di ba? Baka yung susunod na henerasyon, yun ang maging customer ko. That's good. Di ba? Hindi naman napapanis to. Ang sa akin lang, dagdag trabaho to. Sana, find time na i-practice nyo, di ba? Kasi, sayang naman. Well, hindi naman ako magtuturo ng mali. Hindi ko naman kayo ipapahamak. Ang itinuturo ko, yung sa tingin kong tama na papakinabangan nyo. Okay? So, let's begin. This is an AEG. Nasabi ko na kanina, full metal, AEG, M-LOK, o diba? Equipped with single fire and rapid fire. AEG, so powered by a battery. Battery has a maximum life of 2 years. After 2 years, mabilis na siya maglobat. Battery, 1 full charge is 2 hours. Okay? 2 hours then. 1 full charge is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Napakasarap, di ba? Napakatipid. Look, target dito na lang. Napakatipid, so enjoy. Sabi nga, kung banding rin lang enjoy na enjoy. Di ba? Ngayon, battery, 3 things na kailangan nyo malaman para sa battery. Battery number 1, ayaw niya nang ma-overcharge. Okay, regarding sa overcharge, never nyo ma-encounter yon kasi yung mga charger natin, smart charger. Okay? Ngayon, number 2, ano yung ayaw niya? Ayaw niya na ma-dedrain. Learn how to manage your firing mode, learn how to count kung nakakailang magazine ka na. Kasi, 1 full charge is equivalent lang to 10. It doesn't mean na 10, sabi ni Big Man 10 eh. Kailangan maka-10 mo na ako. No, hindi. Na-miss ano nyo, no? Ibig sabihin, 10 maximum. Yun yung power niya. So, pag inubos mo yung 10 magazine, drain na siya. Ayaw niya yun. Masisira siya. Okay, siguro 7 or 8, medyo slow down ka na. Charge mo na, di ba? Yun lang naman. Then, last but not the least, battery, ayaw nang umiinit. So, pag charge mo, make sure open air, yung ventilation, make sure hindi nakakabit sa butt, etc. Okay? So, let's begin to adjust. Pindot. Okay? Ngayon, para mailagay mo yung battery, instead of pressing, hatak pababa, dito ilalagay yung battery. Okay? Ngayon, pasok lang natin. Plug natin to. Hindi ka magkakamali rito. It is because sakit siya. No? Hindi siya papasok kung hindi siya
yung polarity. Kung hindi positive, positive, negative, negative. Okay? After that, syempre, test natin. Single fire. Rapid fire. Oh, sarap. Pasok natin to. Balik natin. Ibig sabihin, secure all the wire. Make sure na walang may ipit. Mga tagasan po ang aking bisita ngayon. Quezon City pa kami, sir. Nako po. Okay, napabisita kayo. Sandali lang to, tatapusin ko lang ha. Okay. Oh, so, okay, loaded na. Ngayon, dako tayo dun sa magazine. This is the magazine, 300 rounds. Hahayaan kung si Sir ang unang gumasgas dito. Hahayaan kung si Sir ang unang magpasok dito. Ang gagamitin ko is yung magazine ko na pan-testing, okay? Magazine, merong opening sa taas. Lukas pa yung bala. Ito. Okay, meron siyang opening sa taas kung saan mo ibubuhos yung bala. Ang magazine ang rifle hindi kailangan na reloader, no? Mostly binubuhos yung bala. Sa ibabaw, 300 rounds kasya dyan. Okay, then pag puno na, makikita mo naman, close mo. After that, merong gear sa ilalim, kung tawagin kamot. Kinakamot. The more na marami kang kamot, the more na maraming naipipilang bala. Okay? Pasok sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Make sure na hindi malalaglag. AEG, no need to kasa-kasa. Okay? Sa AEG, pagka-load mo ng battery, magazine, good to go. Hindi na kailangan kinakasa. Kinakasa lang to, ina-access lang to. Ayan o. Yung ginaganon, sisirain nyo lang yung unit nyo. Ina-access lang to pag mag-upgrade na tayo. Pag nag-upgrade tayo, so calibration ng half-up rubber, half-up chamber, dito ginagaganap yon. Okay? Hanggat maaari, dapat laging nakasara to to avoid any foreign element like BBs, insects, bato, alikabok na pumasok dito. Just in case na napindot yan, na-access, pindutin nyo lang yung other side dito. Close nyo lang. Okay? Ngayon, fire tayo. Fire. Single fire. Rapid fire. Ganun kasarap to. Out of the box, 420 to... Ay, sorry. Tama. 420 to 440 FPS. Sarap ng rate of fire. Ang ganda. Ang gandang pangrat-rata, no? Isa pa sa gusto ko rito, ang gaang ng harapan niya, no? Ang sarap niyang i-maneuver. Although, syempre may bigat siya kasi nga full metal, pero sakto-sakto to dun sa mga, sorry for the word na gagamitin ko, no? Sa mga seniors, sa mga thunders kung tawagin, no? Hindi sila hihingalin, komportabling gamitin, ang sarap. Okay? So, after the game, always release the magazine. Then, you need to clear the chamber. Isang putok. Meron, di ba? Then, after you clear the chamber, you need to rest the spring. Lalagay nyo lang sa rapid fire. Press lang ng 1 second. Then, single fire. Yun. Then, safe. Okay? Always make sure naka-safe. Okay? Charge yung battery. Ilabas dito. Para magka-problema yung battery, sumabog or mag-init, ang masira na lang is yung battery, hindi damay yung unit mo. Okay, kung meron kang anak na maliit, make sure na magdoble ingat. Ha? Hindi pwedeng nakasandal to or naka-display ng loaded, hindi pwedeng ganun. BBs na ginamit, mukhang okay pa. Ginamit na, okay pa. Hindi na pwedeng gamitin yun. Okay? Wag magre-recycle ng BBs. Dalawa lang ang sisira sa unit mo. Ikaw at yung BBs na gagamitin mo. Pakiusap lang po. Kahit lifetime service warranty tayo, kahit lifetime warranty tayo, mas maganda pa rin kung yung unit nyo hindi nabubuksan. No? Iba yung unit na everyday nabubuksan, lumuluwang yung mga screws. Lumuluwang, di ba? Parang walang iniwan yan sa motor. Sa sasakyan, puro setup. But at the end of the day, walang value yung sasakyan mo. Diba? Ganun din yan sa airsoft. Leave it that way. Leave it stock, clean. Para may value, para maganda, para tumagal, no? Pero kung yung unit mo, maya't maya, bukas dito, maya't maya, palit ng pyesa.
bandang huli, wala yun. Hindi mo lahat maika-count yun. Walang value yung airsoft mo, no? Ang sarap yung airsoft, ingatan lang natin, gamitin lang natin ng tama. Ang airsoft hindi para pumatay ng pusa, ng aso, hindi, no? Ang airsoft ginawa para hindi para pumatay ng ibon, hindi. Ang airsoft is a sport. Gamitin natin na maayos yung sport para hindi tayo dumating sa punto na ire-regulate ng gobyerno. Okay? Ano yung example niyan? E-bike. Dahil sa parami ng aksidente involving e-bike, walang mga seminar, hindi nila alam yung proper lane, hindi nila alam yung proper rules sa traffic. Ano nangyari? Di ba? Sinaklawan ng gobyerno. Hinawakan na ng gobyerno. So, ano nangyari sa e-bike association? Wala. Kailangan. Lahat ngayon may papeles. Lahat kailangan. Di ba? Ganun din sa airsoft. Pag dumami yung toxic, yung irresponsable, darating ang point, hahawakan tayo ng gobyerno. Pag hinawakan tayo ng gobyerno, each and every one of us required i-register. Di ba ang sakit sa ulo, dagdag gastos? That's the time na mawawala ng airsoft. Kasi yung iba tatama rin eh. Sino ba naman ang afford na every year meron kang 3 unit? Di ba? Guys, come to think, no? Ang sinasabi lang natin dito yung totoo, yung realidad ng buhay, okay? Hindi naman tayo magsasabi ng walang kasaysayan, walang katuturan, no? Okay, yun lang muna. Meron akong mga walk-in dito, so I need to personally entertain them. Kahit meron tayong tao na pwedeng paharapin sa kanila, since nandito ako na lang, para mas maidetalye natin yung bawat isang unit na titignan nila. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po, and have a blessed day to all.